Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for October 28, Cancer. We have rattlesnake, and the experiences that you're presently going through are initiation into fulfilling your purpose as a healer. Wow, Cancer. You are a healer. Maaring ang iba sa inyo, alam nyo na yan. Maaring ang iba sa inyo, nag-iisip pa rin kayo, bakit kaya? Bakit kaya? Ano kaya to? Diba? So, ayun. So, maaring magka-idea kayo dito. If this message resonates with you, no? Maaring magka-idea na kayo na ngayon na, oh my God, I have a gift of healing powers, diba? So, maaring ganon. Maaring tataka ang iba sa inyo, no? Kung bakit nakaka-experience kayo ng mga bagay na you've never experienced before. May mga nararamdaman kayong kakaiba, may mga naiisip kayong kakaiba, may mga symbols, signs, synchronicities kayo na nare-receive that you don't understand siguro. Maybe ganon, no? Kaya nagtataka kayo. And this is it, no? Initiation yan. Yung mga experiences ninyo sa ngayon, that is initiation ninyo, that is preparation for you, no? Dahil papunta na kayo doon sa pag-fulfill or sa paglakad ninyo sa daan patungo sa inyong life purpose. And yung purpose ninyo, isa sa mga purpose ninyo is to be a healer, Cancer. We have Tiger, and you're being called upon to provide leadership, so trust that you're capable of doing so. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, no? You are a leader. You were born to be a leader. Ayan. So, ay maaaring iba sa inyo, pinagdududahan nyo pa rin ang sarili ninyo. Pinagdududahan pa rin ninyo ang kakayanan ninyo. Maaaring ang iba sa inyo dito, binibigyan na ng promotion, binibigyan na ng leadership role, pero siguro nagdadalawang isip pa kayong kunin yan dahil maaaring nagpo-procrastinate pa kayo, or maaaring pinagdududahan pa ninyo ang inyong kakayanan. Maaaring iniisip pa rin ninyo, kaya ko ba to? Magagampanan ko ba ang pagiging leader? 'Di ba? So maaaring ganun. Kaya ito sinasabi sa inyo, trust, no, that you are capable of doing so. In the first place, Cancer, hindi ka naman o-offera ng isang posisyon sa trabaho kung hindi nakikita ng mga taong pumipili sa iyo na kaya mong gampanan ang posisyon na binibigay sa iyo, 'di ba? Kaya magtiwala ka, no? Kung ang ibang tao nga nakikita ang iyong potensyal, dapat ikaw mismo nakikita mo 'yan. Ikaw mismo ramdam mo 'yan, ano? Kaya magtiwala ka, no? Kasi hindi ka pipiliin ng mga taong 'yan para ilagay ka sa posisyon na binibigay sa iyo kung wala kang potensyal, kung hindi mo kayang gampanan, okay? Road runner, ayan, keep your sense of humor and don't take things so seriously. Ayan, pwede rin naman maging seryoso ka, pero haluan mo ng konting sense of humor naman, 'di ba? Always lean in towards the lighter side of life, 'di ba, Cancer? Para may extra flavor ang sitwasyon, para kahit papano magaan ang magiging journey mo, magiging magaan ang pag-handle mo sa mga sitwasyon. Penguin, ayan, the period of darkness that you've been experiencing is now passing. Napakaganda, napakaganda. The dark circumstances now na na-experience ng iba sa inyo dito, Cancer, is coming to pass. Matatapos na, you are going to surpass whatever the dark circumstances na pinagdadaanan ninyo, Cancer. Problem solved na to. Problem solved. So, may tagumpay na dito, no? Na naghihintay sa inyo. Malalampasan nyo na kung ano man ang difficult situation na to. So, this is really very beautiful, no? So, parang binibigyan ka na dito ng heads up na, Cancer, malapit nang matapos ang inyong paghihirap. Malapit mo nang ma-achieve kung ano man ang gusto mong ma-achieve dito. Kaya paghandaan mo na ang inyong tagumpay. We have a dugong manatee. Accept the situation as it is rather than fighting to change it. Ayan. Surrender, no? Surrender to the natural ebb and flow of life. Ito yung panawagan sa inyo ni Manatee, no? Accept the situation as it is rather than
baguhin natin ang gusto ng Panginoon rather than kontrahin natin ang mga nangyayari, mga pagbabago, rather than mag-resist tayo, diba? Mag-surrender na lang tayo. Because it's truly naman, diba, Cancer, when we surrender to the natural ebb and flow of life, mapapansin ninyo, mas magaan ang lahat, diba? No, that happens to me many times na, no? Dami-dami ko ng experiences na ganyan, no? And I hope na iintindihan ninyo, no, nagigets ninyo ibig kong sabihin dito na kapag ino-offer nyo na lang ang kung anong bagay sa Panginoon, when let's say for example isang sitwasyon, no, nahihirapan kayo, maaring ganon, but when you lift it up to God, when you offer that to God and to the rest of your spirit team, tignan ninyo, napakagaan. Kahit sa tingin ninyo, sa pakiramdam ninyo, napakahirap ninyong lusutan ng problema, pero when you surrender it to God, you know, mararamdaman ninyo na dumadating na lang ng kusa ang mga solusyon, dumadating na lang yung mga ideas, you know, nagiging magaan ang journey ninyo patungo doon sa pag-solve na kung ano man ang problema. Kaya, maaring ganun din ang gagawin ng iba sa inyo dito, or maaring ganun na ang ginagawa. Kaya naman, kung ano man ang mga dark circumstances ninyo, malalampasan na ninyo, because maybe you are really praying na kayo na po ang bahala, Lord, help me. Kung ano ang gagawin ko, no? Kung ano yung kaloob ninyo, so be it, diba? Maaaring may mga ganong sitwasyon. But for others of you na hindi naman ganon ang sitwasyon sa ngayon, ano? This is a calling for you na you just better accept the situation as it is. Kung ano ang nangyayari, i-embrace na lang natin, and just listen to the divine guidance, no? At sundin ninyo kung ano yung gabay sa inyo, nang sa gayon, makarating kayo doon sa kung ano ang dapat ninyong kalagyan, kung ano ang dapat ninyong marating, kung ano ang para sa iyo, kung ano ang best na para sa iyo, no? So Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for October 28, Scorpio. Kung una mensahe ninyo, you have the Pueo, Hawaiian Owl. Your ancestral spirit guides are offering you guidance now. So pay close attention to signs and omens from them. Ayan. So napakaganda nito, no, Scorpio. Nakaka-touch. Kumbaga, kasi yung mga ancestral spirit guides ninyo, parang lumalapit dito. Mga ano ninyo to, mga kamag-anak ninyo, mga mahal ninyo sa buhay, you know. They are trying to connect with you sa ngayon, no? Maaari may mga napapanaginipan kayo, maaari din na may mga signs, symbols, mga omens kayong nare-receive dito, and that is your ancestral spirit guides na nakikipag-ano sa inyo ngayon, nakikipag-usap, nakikiconnect sa inyo ngayon para tulungan kayo, gabayan kayo sa kung ano man ang inyong sitwasyong pinagdadaanan. We have Road Runner. Keep your sense of humor and don't take things so seriously. Okay? So, be just on the lighter side of life. Ngayon, Scorpio, kahit masyadong seryoso, kahit masyadong mabigat siguro ang pinagdadaanan ninyo, pwede ninyong mapagaan yan, no? Haluan ninyo ng sense of humor ang pag-approach ninyo sa mga problemang ito, kung meron man, sa mga challenging situation na meron kayo, no? Kiwi, do a walking meditation each day for the next week. Ayan, so very specific ito, no, na mensahe para sa inyo ng Kiwi, na mag ano kayo next week, no, walking meditation kayo. This is active meditation, no, na kung meron kayong access man lang outdoors, kung meron kayong access outdoors para makapag-walking meditation kayo, do so, no? Do so, dahil mas yun siguro ang mas effective ninyong gagawin instead na mag-meditate kayo nakaupo lang sa loob ng bahay, no? Or
nakahiga, mas makakabuti siguro sa inyo is walking meditation, no? This is the so-called active meditation na nagme-meditate kayo while walking. Kasi nga naman, mas maganda din naman talaga yung na-expose kayo sa nature, yung at the same time, nagme-meditate kayo, pero nakakapag-exercise kayo at the same time because you're going to be doing walking din, no? Yung ganun. So, yun ang advice sa inyo ng Kiwi, no? For next week. We also have the emo. This is a good time to go on a new adventure. Ayan. Yung walking meditation na to, it feels like hindi pa to nasusubukan ng iba sa inyo, Scorpio, no? Siguro. Kaya that could be an adventure for you, no? Na magsimula kayong maglakad, pero at the same time, you are meditating, no? So, subukan ninyo yan. Subukan ninyo yan. For others of you naman, maybe you are taking an adventure, maaaring literal na adventure ito that you are going to, try something new. Maari din ang iba sa inyo dito, yung talagang adventure na intense, maaaring ganon. Yung pupunta talaga kayo sa ibang lugar, pupunta kayo sa mga sitwasyon or mga lugar na hindi pa ninyo napuntahan before. You're going to try it first time. Maaaring may mga gagawin kayo dito na hindi pa ninyo nagagawa before. Yung mga ganon ba, no? Let's take a look for your final message. We have the mouse. You're overlooking some important details. So, pay close attention to what's going on, Scorpio. So, before you make a decision dito, lalo-lalo na sa mga pagdidesisyon, no? Pay attention to everything. Hindi lang yung malalaking bagay, yung titignan ninyo, but also tend to small things, no? Kasi, normally, di ba, yung nakakapuwing sa atin, yung nakakasakit sa atin, yung nakakatinik sa atin ng malalim, yung maliit, no? Yung maliit na bagay. Kaya, dito, para maiwasan ninyo ang ganon, no? Tignan ninyo maigi. Lahat, no? Malalaking bagay, maliliit na bagay, titignan ninyong lahat, okay? Don't just look into the, malalaking bagay lang, no? And also, even those teeny tiny things, no? Teeny tiny details, titignan din ninyo, no? Nang sa gayon, every bit talaga ng inyong sitwasyon ay makikita ninyo at makukonsider ninyo sa paggagawa ninyo na desisyon, lalo-lalo na, no? Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today, October 28. Pauna mensahe ni Pisces is mouse. Ayan, you're overlooking some important details, so pay closer attention to what's going on, Pisces. Maaring meron kayong na-overlook sa ngayon, may na-overlook kayo ng mga detalye. Maaring mga detalye, siguro maliliit na bagay yan sa tingin ninyo, kaya medyo hindi ninyo masyadong napapansin, don't just pay attention to big things or to big details, no? Kahit yung mga teeny-tiny details din, make sure na mapapansin ninyo, make sure na i-consider din nyo. Dahil, diba, ang nakakasakit sa atin madalas ay yung maliliit lang, no? Maliliit na bagay, minsan gugulatin ka na lang, diba? Kaya, pay close attention to everything, no? Na mga nangyayari, and even lalo-lalo na yung mga maliliit na bagay lang sa tingin ninyo. So, have manatee, dugong, accept the situation as it is rather than fighting to change it. Ayan, so tanggapin na lang natin kung ano ang nangyayari, no? Instead na baguhin natin, instead na mag-resist tayo, instead na ipilit natin, no? Kung ano yung gusto natin mangyari, let's just accept the situation as it is, no? Yung parang ina-ask sa atin dito, Pisces, na mag-surrender na lang tayo, no? Surrender to the natural ebb and flow of life rather than i-insist or ipilit ninyo kung ano yung gusto ninyong mangyari, no? Because most of the time naman, 'di ba, yung nangyayari sa buhay natin, that is
kagustuhan ng divine universe. That is the divine's will. Kaya, mas maigi mag-surrender na lang tayo dahil in the first place, everything happens naman in divine order and timing, diba? So, kahit anong pilit natin, anong kontra natin, if that's the divine will, yun talaga ang mangyayari, diba? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have the chimpanzee. Use both intuition and your intellect, no, to solve the problem or get answers to your question. Ayan. So, right and left side of your brain, no, papaganahin ninyo dito, Pisces, dahil maaaring yun ang kailangan ninyo sa sitwasyon ninyo ngayon para masolusyonan ang kung ano man problema, kung ano man ang inyong challenging situation na pinagdadaanan. So, use your logical mind dito at some things and also use your intuition dito then at the same time, no? So, yun ang ganap dito. Parang joint forces ang left and right brain ninyo ngayon dahil kailangan ninyo ang both sides of your brain ngayon para paganahin ninyo at yun ang makakatulong sa inyong sitwasyon. Mahanapan ninyo ng kasagutan or lusot ang mga challenging situation ninyo sa ngayon. So, what else for Pisces? We have Mountain Goat. There's something out of balance in your life. So, do whatever you need to do to correct it. Ayan, Pisces. May imbalance, no? May imbalance na nagaganap sa buhay ninyo. Maybe there are things na siguro, parang you're all over the place siguro ngayon. Yung isip ninyo is scattered, ano? Dahil nga sa imbalance na to. So, make sure that you ground yourself, no? Makakatulong na makapag-focus kayo, makapaglagay kayo ng attention doon sa mga bagay na kailangan din talaga ninyo ng attention ngayon. Kasi maybe there are some things na nanineglect ninyo dahil you are just focusing on one or two things, no? Kaya nagkakaroon ng imbalance dito. So, to start, no, make sure that you are grounded, no? Mag-meditate kayo, mag-reflect kayo, no? Nang sa gayon, matignan ninyo kung anong mga bagay na kailangan ninyong bigyan ng oras, ng panahon, 'di ba? Nang sa gayon, mababalanse ang lahat ng bagay ay mabibigyan ninyo ng kaukulang panahon at atensyon, okay? So, what else? We have Goose. Take time to rest. Ayan. Ito ang kailangan ninyo para nang sa gayon, makapagbalanse na muli. May balik ninyo ang sarili ninyo sa sentro, no? Rest and recuperate rather than continuing your striving. Now is the time to take a pause, no? Pisces. So, kung ano man ang kakaabalahan ninyo ngayon, ano man yung kumukuha ng majority ninyong lakas and attention, you know, take a step back a little from that because you really need to to bring the balance back in your life. So, kailangan ninyo muna mag-rest, kailangan ninyo mag-meditate, kailangan ninyo mag-reflect, kailangan ninyo na mag-rejuvenate and recuperate so that you can also recharge, no? Nang sa gayon, magiging maganda ang pakiramdam ninyo, mas makakapag-focus kayo, mas makakapag-concentrate kayo. Nang sa gayon, you know, may babalik na ninyo ang balanse sa sarili ninyo, sa buhay ninyo in general. Okay? So, kailangan ninyo mag-take, a breather so that you can get the balance back in your life. So, good luck to that, Pisces. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.